Lalaking binugbog at naputulan ng dila sa Makato, binawian na ng buhay. Replika ng imahe ng Poong Jesus Nazareno dumating na sa Aklan. LGU Kalibo, sinimulan na ang pamamahagi ng school bags at school supplies sa mga estudyante. 100,000 pesos centenarian gift iginawad sa 2 centenarian sa Malay, Aklan mula sa NCSC. LGU Kalibo, tatanggap ng 80 benepisyaryo para sa CHED Tulong-Dunong Program. Bilang ng maagang pagbubuntis ng mga batang edad 10 hanggang 14 sa Western Visayas, halos na doble. Bumagal sa 6.2% ang inflation rate ng bansa. Produksyon ng palay, tumaas sa second quarter ng taon ayon sa PSA. Benting bigas meron na program, tumulong sa libo-libong pasinhon. Magandang hapon, Probinsya ng Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga Aklanin sa buong mundo, ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mga balitang aming nakalap ngayong araw August 6, 2026. Lalaking binugbog at naputulan ng dila sa Makato, binawian na ng buhay. Hustisya ang sigaw ng pamilya ng biktima matapos na mabawian ng buhay ang biktima dahil sa pangbubugbog ng mga suspect. Kuwan, pakulong tanamon. Siyempre mo malang among nasaligan, wa mo kamit ibang kuwan. May paras makara, waon imaw. Sino pa kamon duga? Kuwan, wa. Sa eksklusibong panayam ng Kalibo Cable News kay Police Captain Vincent Kenneth Marcador, kinumpirma nito na pumanaw dakong alas 4:45 ng hapon nitong Miyerkules, Agosto 5, ang biktimang si Dominic Quinton habang ginagamot sa Aklan Provincial Hospital. Sadly, August 5, yesterday afternoon at 4:45 p.m., yun po ang time of death ng ating victim. So we will do our very best to help the family na mag-file po ng kanilang complaint and file ng case. Actually, the night na pumunta ang ating victim sa birthday ng ating suspect. Then, initially, hindi talaga invited si ating victim. So, and at the time, nakainom na rin ang ating victim bago siya pumunta doon sa celebration. So, uminom rin sila doon. Nung pinapauwi na rin ng suspect ang ating victim, ayaw niya umuwi. So sabi nila, ihatid nila. So nagkaroon kasi ng argument at that time. So habang naglalakad, hindi natin alam kung ano talaga yung motibo ng ating mga suspect, pero binugbog siya along the way. Although meron CCTV sa area, hindi nakuha yung frame ng incident. So, kasi ang CCTV daw is a motion sensor. So may dumaan na motor, timing lang talaga before the incident na sinundan yung motor ng CCTV. So hindi na nabalikan yung incident. So wala po tayong CCTV coverage ng incident. And during the night, when we conduct the investigation, pinapunta po natin dito sa station ng mga suspect and ang mga bystander. So kumuha po na kami ng mga statement, but sadly, the witnesses, hindi po nila gusto magbigay ng statement. Parang umiiwas sila. So, yun yung naging problema namin. Hindi namin pwede kasuhan because wala nag-stand as complainant. So, yun lang po. Nag-follow up po kami sa family. And knowing na ang anak pala ng ating victim is nandun rin. Pero according to our investigator, syempre, 11 minor pa lang ang ating only witness, so umiiyak na trauma, hindi rin namin makuha na ng statement at the time. Pero ngayon, nung pumunta sila nung the other day, August 4, kasama ang mother, is nakapagbigay naman siya ng statement. Kaya yun yung gagamitin namin po pag file ng kaso.
Ayon sa 11 anyos na anak ng biktima na kasama nito at witness sa nangyari, bigla na lamang daw pinagbubugbog ng mga sospek ang kanyang tatay. Yung anak ng tita ko yung guyod akin pa yung napaulit ng day what naugot yun si papay yung dito na daywang kaalima nanay tapos nag-guyod yun dahil nandun si papay ito nang daging guyod dampit sa may atol kong na to katutal nang daging kuwan na yung kuwan tapos amba na pag ang bananda ka na uli yung tunay tawagin sa yung baka hindi ako mag-uli gusto ko daya kay papa kaya tumangis din ako nagginagagan ako tapos nagpundo ko kato nang daging bako si papa nagsinggit pa si papa agay dalawang beses agay nakita ka ginampusan si papa at bato sa ugo. Nakita ng bata ang lahat ng pangyayari kung saan nagdulot ito ng trauma sa kanya. Nagtamo ang biktima ng sugat sa ulo, kabilang ang matinding pinsala sa batok na muna'y sanhi ng paghampas ng bato. Naputol din ang kanyang dila at nabasag ang ilan sa kanyang mga ngipin dahil sa pananakit. Sa ospital ko tabi na ako na dahil nagpunas ako gani imot dugo, nagsuka. Ay gimpunasan ko mata. Tapos ko tahingan mako niya. Ngamba ko pa ngangahabi mako imong baba, kuno tan-awon ko indila. Nagnanga mata imaw ta tinan-aw nang iwagan ko it cellphone ay putot ang mga kundaan nga dila. Agro iba isa maanat ang mga ngipon baga nagaan mga panit yung mga Nagbigay naman ng mensahe si Police Captain Mercader sa pamilya ng biktima na gagawin nila ang lahat upang makamit nito ang hustisya at masampahan ng kaso ang mga suspect. To the family po ng ating victim, we will do our very best to do our part as the PNP, law enforcers, na kung ano po yung gusto nyong gawin, yun rin po yung gagawin po namin. Hindi po magiging bias sa investigation, disregard po kung sino man or kung sino kayo, we will be equal and do our best to do a proper investigation. Sa ngayon ay patuloy pang ginagawang investigasyon ng Makati Municipal Police Station ukol sa naturang insidente. Mula dito sa Barangay Kalangkang, Makato, Aklan, ako sa Alice Briones at ito ang Kalibukibong News. Replika ng imahe ng Poong Jesus Nazareno dumating na sa Aklan. May details sa balitan niyan si Jerome Rosales. Dumating na sa Aklan ang replika ng Poong Jesus Nazareno. Unang binisita nito ang Naili Ibahay, kung saan mainit na sinalubong ng mga debotong nagnanais magbigay pugay at manalangin. Dumating na sa Aklan nitong Miyerkules, August 5, ang replika ng imahe ng Black Nazarene o Poong Jesus Nazareno bilang tugon sa kahilingan ng mga deboto sa lalawigan. Unang binisita na Poong Nazareno ang Saint Rita of Cassia Parish sa Naili Ibahay. Sa mga susunod na araw, iikot ang imahe sa iba't ibang simbahan sa Aklan. Ngayong August 6, dadalhin ito sa San Antonio de Padua Chapel sa Daha Sur, Banga. Sa August 7 naman ay sa Sacred Heart of Jesus Mission Stations sa Alaminos, Madalag. Magpapatuloy ang pagbisita sa August 8 sa Our Lady of Guadalupe Parish sa Poblacion, Madalag. August 9 sa St. Jude Tadeo Parish sa Andagaw, Kalibo at magtatapos sa August 10 sa Our Lady of Remedies sa Unidos, Nabas. Nabatid na nagsumite ng request letter ang devoting Aklano ni Nazarenos sa Minor Basilica of the Black Nazarene sa Quiapo, Maynila upang may sakatuparan ang pagbisita ng banal na replika sa Aklan bilang tugon sa hangarin ng mga deboto. Inaanyayahan naman ang lahat ng mga mananampalataya na bumisita at makiisa sa mga gawaing panrelihiyon sa mga nabanggit na simbahan ayon sa itinakdang schedule. Jelena Rosales, Kalibukibong News. LGU Kalibo, sinimulan ng pamamahagi ng school bags at school supplies sa mga estudyante. Daang-daang mga school bags at school supplies ang sinimulan ng ipinamahagi ni Kalibo Mayor Juris Bautista Sutro sa mga estudyante dito sa bayan ng Kalibo. Ma'am Daya, gapandupod kita sa mga public schools naton. So every year tao kita mga school bags para sa mga grade 1 students naton. Magamit nanda sa masunod pagid na
dinagot sa kaibahan ka kung mga school supplies. Sa eksklusibong panayam ng Kalibo Cable News Team kay Mayor Sucro, unang binisita ng alkalde ang Pilot Elementary School, Kalibo Integrated Special Education Center or KAISEC, at Kalibo Elementary School kung saan personal niyang ipinamahagi sa mga estudyante ang mga school bag at mga gamit sa 3 paaralan. Ayon kay Mayor Sucro, umabot na sa kabuang 10,000 school bags at school supplies ang naipamahagi ng kanyang administrasyon sa mga mag-aaral mula nang siya ay maupo bilang alkalde ng Kalibo. So, as of present, total kita siguro mahigit 10,000 po. Mula nagpwesto kita, naging advocacy nato na panaot school bags kada opening school year natin sa itong mga estudyante. Sinabi ng alkalde na layunin ng programa na maipadama sa mga mag-aaral at kanilang mga magulang ang suporta at presensya ng lokal na pamahalaan ng Kalibo, lalo na sa pagbubukas ng panibagong school year. Ma'am, siguro abag sa maisot na pamaagid, nakabulig kita personally, tapos do mabatsya ganun na do presence it local government unit of Kalibo because who knows, sa bilog sa mga estudyante na rago, mabuhos ka ton sa uli. So, habang iyata sa pwesto, gamitin natin do atong mandato para mabuligan gid naton sanda. Nagbigay rin ng mensahe ang alkalde sa mga estudyante na pagbutihin ang kanilang pag-aaral at ipagpatuloy ang pagsisikap upang makamit ang kanilang mga pangarap. Sa atong mga estudyante, magtuon gid ng kamot mayad and rest assured that LGU Kalibo is here to support and help you all the way po. Sa mga susunod na araw, nakatakda ring libutin ng alkalde ang iba pang mga pampublikong paaralan sa mga barangay ng Kalibo upang ipagpatuloy ang pamamahagi ng school bags at school supplies sa mas marami pang mga mag-aaral. Erich Briones, Kalibo Cable News. 2 centenarian mula sa bayan ng Malay ang tumanggap ng tig 100,000 pesos na centenarian gift mula sa National Commission of Senior Citizens bilang pagkilala sa kanilang pag-abot sa edad na 100 taon. May detalye sa balitang yan, si Ray Machadasio. 2 centenarian mula sa bayan ng Malay ang tumanggap ng tig 100,000 piso na centenarian gift at certificate of recognition mula sa National Commission of Senior Citizens Regional Office 6 bilang pagkilala sa pag-abot sa edad na 100 taon. Pinarangalan sina Lola Luciana Tambuon, 100 taong gulang at membro ng Ati Community mula sa Sitio Corong, Barangay Cogon, at Lola Felicidad Sabilio ng Barangay Manok-Manok. Pinangunahan ng NCSC Regional Office 6 ang pamamahagi ng insentibo, katuwang ang lokal na pamahala ng Malay sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office at ng Office of the Senior Citizens Affairs. Noong Hulyo 29, nagsagawa ng house-to-house distribution ng NCSC upang personal na maihatid ang mga insentibo at certificate of recognition sa bawat benepisyaryo. Samantala, maliban sa paghahatid ng centenarian gift kay Lola Luciana, kasabay rin dito ang pagsasagawa ng MSWDO ng Community Engagement Activity at namahagi ng family food packs sa mga miyembro ng Ati Community. Ang naturang insentibo ay pinagkaloob sa ilalim ng Republic Act No. 10868 o Centenarians Act of 2016 na nagbibigay ng pagkilala at pinansyal na benepisyo sa mga Pilipinong umabot sa edad na 100 taon bilang pagpupugay sa kanilang mahabang buhay at mahalagang ambag sa lipunan. Sa pamamagitan ng programang ito, patuloy na kinikilala ng pamahalaan ang mga nakatatandang Pilipino na nagsisilbing inspirasyon sa kanilang pamilya, komunidad at sa buong bansa. Ray Marchidosio, Kalibo Cable News. Lokal na pamahalaan ng Kalibo tatanggap ng aplikasyon para sa 80 Kalibunhon College students na magiging benepisyaryo ng CHED Tulong-Dunong Program. May detalye sa balitang yan, si Jenny Rosales. Magbubukas ang lokal na pamahalaan ng Kalibo ng aplikasyon para sa 80 Kalibunhon College students na maaaring maging benepisyaryo ng CHED Tulong-Dunong Program. Maaaring mag-apply ang mga kasalukuyang naka-enroll sa mga kolehiyo at universidad na kinikilala ng Commission on Higher Education. Hindi kasalukuyang tumatanggap ng iba pang scholarship o financial assistance tulad ng tertiary education subsidy at may pasadong general weighted average. Ang mga interesadong aplikante ay maaaring magtungo sa Municipal Barangay Affairs Office at hanapin si Mr. John D. Kahilig, Lunes hanggang Sabado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Paalala ng Local Government Unit ng Kalibo, first come first serve ang pagtanggap ng mga aplikasyon. Jelana Rosales, Kalibo Cable News.
Halos dumoble ang bilang ng mga batang babae na edad 10 hanggang 14 na nanganak sa Western Visayas sa nakalipas na 4 na taon ayon sa Commission on Populations and Development. May dida sa balitang yan, si Raisa Rosales. Pinaigting ng Commission on Population and Development ang kumpanya nito laban sa maagang pagbubuntis matapos tumaas ang bilang ng mga batang edad 10 hanggang 14 na nabubuntis sa Western Visayas. Lo and behold, we just found out na nag-aangat-angat na gali ang 10 to 14 gali. Jutay lang sila, pero Nakapagtalaga ang Commission on Population and Development o CPD ng pagtaas sa bilang ng mga batang babae na edad 10 hanggang 14 na nabubuntis sa Western Visayas. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority Region 6, umakyat sa 111 ang bilang ng live births sa naturang age group noong 2024 mula sa 58 noong 2020. Ayon sa CPD, isa sa mga pangunahing dahilan ng pagdami ng mga kaso ay ang kakulangan ng kaalaman tungkol sa sexual at reproductive health, gayon din ang limitadong access sa mga birth control services. Dahil dito, sinabi ni CPD 6 Regional Director Harold Marshall na ililipat ng ahensya ang focus ng kanilang kumpanya mula sa mga edad 15 hanggang 19 patungo sa mga batang edad 10 hanggang 14. Aniya, kinakailangan ng mas komprehensibo at angkop na estratehiya upang matugunan ng lumalalang kaso ng maagang pagbubuntis sa naturang age group. kailangan man niya 15 to 19 and 14 to 10 to 14 age appropriate information and services na to really achieve what we want to achieve. Kalibo Cable News. Inflation rate sa bansa bumagal ng 6.2% nitong Hulyo batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. May detalye sa balitang yan, si Jeron Rosales. Bahagyang bumagal ang inflation rate ng bansa noong Hulyo ngayong taon. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA na itala sa 6.2% ang inflation rate noong Hulyo. Mas mababa ito kumpara sa 6.4% noong Hunyo. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, pangunahing dahilan nito ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng transport vehicles na bumaba sa 11.9% mula sa 12.8% noong nakaraang buwan. Nakatulong din sa pagbagal ng inflation ang mas mababang pagtaas ng presyo ng education services at restaurants and accommodation services. Bagamat bahagyang bumagal ang inflation, patuloy pa rin nararanasan ng mga mamimili ang pagtaas ng presyo ng iba't ibang bilihin at serbisyo. Jelana Rosales, Kalibo Cable News. Tumaas ang produksyon ng palay sa bansa sa ikalawang bahagi ng 2026 ayon sa PSA. May detalye sa balitang yan, si Rica Batista. Tumaas ang produksyon ng palay sa bansa sa ikalawang bahagi ng 2026 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon ayon sa Philippine Statistics Authority. Batay sa ulat ng PSA, umabot sa mahigit 4 million metric tons ang naaning palay simula April hanggang June 2026. Ayon sa Department of Agriculture, ang pagtaas ng ani ng palay ay bunsod ng mga positibong kondisyon sa sektor ng agrikultura nitong mga nakalipas na buwan. Ayon pa sa nasabing ahensya, naging masigasig din ang mga magsasaka sa pagtatanim dahil sa mataas na presyo ng palay noong nakaraang dry season harvest. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Mga kwalipikadong benepisyaryo nakakuha ng abot-kayang bigas sa ilalim ng Benteng Bigas Meron na program sa Pasay City. May detalye sa balitang yan, si Nicole Sumawang. Naglaan ang LGU ng Pasay City ng kabuang 800 sako ng bigas na nagkakahalaga ng 20 pesos kada kilo sa ilalim ng Benteng Bigas Meron na program para sa mga kwalipikadong benepisyaryo noong Agosto 4 sa City Agriculture Office. Kabilang sa mga nakinabang sa programa ang mga senior citizen, solo parent, persons with disabilities, benepisyaryo ng 4Ps, magsasaka, namamasada at iba pang kabilang sa low-wage earner. Nakuha ng mga benepisyaryo ang kanilang nakalaang bigas matapos magpakita ng kinakailangang valid ID. Ayon sa LGU ng Pasay City, layunin ng Benteng Bigas Meron na program na mapalakas ang seguridad sa pagkain at mabawasan ang gastusin ng mga kwalipikadong sektor ng komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas abot-kayang bigas. Nicole Sumawang, Kalibo Cable News.
Ngayon naman, alamin natin ang nagay sa probinsya ng Aklan sa buong Western Visayas. May ulat si Maria Edith Leonor Silvestre mula sa Iloilo Radio Station, Pag-asa, Visayas. Mayong adlaw sa tanan, muna yung aton latest weather update para sa karon nga adlaw sa Thursday, August 6, 2026. As of 10 a.m. kaganang aga, ang ginamonitor natin nga si Tropical Depression Maymay ay gina-estimate natin base sa mga available data including those from Benguet Doppler Weather Radar nga ang sentro sa ning bagyo ay yara sa may vicinity of Tanudan, Kalinga. May maximum sustained winds in nga 55 km per hour near the center kag gusts nga up to 90 km per hour. Ang iya hulag ay pa southeastward slowly. Base sa ating track and intensity outlook, si Bagyong Maymay ay pagkatahakon niyang mountainous terrain of northern Luzon before emerging over the eastern coastal waters of Isabela or Cagayan. And then padayon ning magahina into a low pressure area this afternoon or evening. Ang bagyo naman ang ginamonitor natin outside sa ating Philippine Area of Responsibility nga si Typhoon Dolphin ay gina-estimate natin base sa mga available data nga ang iya sentro ay yara sa may 1,325 km east-northeast of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds nga 150 km per hour near the center kag gustness nga up to 185 km per hour. Ang iya hulag ay pa westward at 15 km per hour. Sa ang ni mga bagyo nga ginamonitor naton ay wala ni sila ti direkta nga epekto sa atin diri sa Western Visayas. However, ay posible nila mapa-enhance ang atin nga southwest monsoon nga kung sa diin ay posible makadala sa mga mamunog mga pag-ulan sa aton. Kagsado karon ang southwest monsoon na muna yung nag-aapekto sa may southern Luzon kag western section of Visayas. Sa bangod sini nga sistema diri sa Western Visayas labi na gid ang province of Antique ay posible maga-eksperyensya sa magalumon kalangatan nga may mga lapta-lapta mga pag-ulan pangalat kag panag-uob tugas ang southwest monsoon. Makasarangan tugtog makusog naman ang hangin naton yung magahalin sa direksyon southwest nga magadala sa makasarangan tugtog babalod nga kadagatan. Forecast temperature naton generally nasa 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod alas 6:12 karon sa hapon kag magabutlak ini alas 5:39 buwas sang aga. Kag muna yung aton latest weather update para sa mga dugang impormasyon, ay bisitahan lang aton official website at www.bagong.pagasa.dust.gov.ph. Pati na nga aton mga official social media accounts. Halin dires may Iloilo Doppler Radio Station Pag-asa Visayas DUST. Ako si Maria Edith Leonor Silvestre. Madamogid nga salamat. At iyan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito sa RJ Briones at ito ang Kalibog Cable News.